Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Noche Buena at Aguinaldo, para sa'kin, para sa'yo, pinakadakilang regalo. Masalamat tayo dahil may pagsilang ni Kristo, pag-ibig na mismo. Oh, ang sarap ng Pasko, ang saya ng Pasko, eto na ang Pasko. Oh, 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 ang galing ng Pasko, ang dating ng Pasko, eto na ang Pasko. Oh, 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 mismo, wow, mismo pag may Kristo ang Pasko. Mismo, wow, mismo pag may Kristo ang Pasko. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Maligayang Pasko ang pagbati ko sa inyo mula dito sa inyong Agapay ng Sambayanan 702 DZAS. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, kaagapay po ninyo dito sa espesyal na edisyon ng Oras na Pilipinas ngayong December 25, 2020. Kaya nga po kaagapay sa lahat po ng ating mga gathering ngayon sa inyo pong mga tahanan o di kaya naman magiging virtual ang inyong reunion today, abay samahan niyo po kami dito sa Oras na Pilipinas ngayong Christmas morning at syempre hindi po nawawala ang amin pong mainit na pagbati sa inyo at nawa sa atin pong mga celebration ngayon, hindi po talaga mawala sa sentro nito ang atin pong Panginoong Jesus. Dahil siya po ang pag-asa ng mga tao at syempre po ang Panginoon po ang dahilan kaya meron po tayong pinagdiriwang sa araw na ito. Muli ako po si Heidi Bernardo Sampang, kaagapay pa rin natin syempre ang ating Team Positive dito po sa One Corporate Center. Maraming salamat sa ating mga maaasahang kaagapay dito sa ating istasyon at salamat din sa mga nakikinig sa atin online via febc.ph. Sa mga nanonood na rin sa atin sa GCTV, Merry Christmas po sa inyo, aming mga kaagapay dito sa Signal TV sa Channel 185. Good morning po sa inyo. Gayon din sa mga nakatutok sa ating mobile app na FEBC PH Stream. Samahan niyo po kami sa loob ng mga 2 hours. Ayan, na kwentuhan ngayong araw ng Pasko dito po sa Oras na Pilipinas. Of course, shout out din sa ating mga kaagapay sa YouTube channel. Maraming salamat po for subscribing at nawa ipamalita niyo po sa iba pang mga kapitbahay na nasa YouTube na rin ang FEBC Philippines. Add nyo lamang po kami, mag-subscribe kayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang ating Team Positive na kasama ngayon dito sa ating broadcast, syempre nakaalalay sa atin palagi si JV Tabwa. Saya ng Pasko. Siya po ang ating co-pilot ngayon. Thank you so much din kay Very Cool Arwel Mendoza. Merry Christmas din ang pagbati po sa inyo ni kasamang-kasamang Kael Garcia. At syempre, maraming salamat din sa assistance ni Abs Ferrer.
At ng ating classmate, ang ating executive producer, si Binibining Hannah Placer. Sila po ang toka sa ating production side. Samantala sa ating RTV, maraming salamat sa pagtulong sa ating broadcast ni Chris Rosete. Gayon din ni Wen Balatukan, ni Miss Abby Glindo, at ni Ma'am Eileen Valdez. Sila po ang ating RTV crew at thank you so much din sa ating engineering at Bukawi Tech people. Kami po ang inyong Team Positive sa inyo nga sa loob ng halos 2 oras. Hatid po natin ay positibong kwentuhan ngayong araw ng Pasko. Mga talakayang makakapag-encourage po sa isa't isa. At kakaiba nga po ang araw na ito dahil special broadcast po tayo. Habang nag-celebrate tayo ng Christmas ay naghanda rin po kami ng mga positibo at makabuluhang kwentuhan. Kahit na nga po ba abala siguro yung marami sa inyo sa paghahanda ng pananghalian para sa mga kasama nyo dyan sa bahay. At gawin nyo rin po kaming background, At syempre, meron po tayong mga kaagapay na makakasama mamaya mula po dyan sa ating himpilan sa The Way, dyan po sa Kabikulan. Pero bago po tayo makipagkwentuhan sa kanila, syempre hindi po mawawala ang ating pagbasa mula po sa salita ng Diyos. Ang ating pong verse of hope para sa araw na ito ng Pasko ay hango sa magandang balita Biblia mula po sa Isaias, Kabanatang 9, mga talatang 6 hanggang 7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang verse of hope po natin ay talagang nagre-remind sa atin na minsan pong isinilang dito po sa mundo, nagkatawang lupa ang ating Diyos, at sinilang po sa mundo si Jesus. Ayan, hindi po siya taon-taon sinisilang. Ayan, isang beses lang. Sapat na para ipakita po niya yung kanyang lubos na pag-ibig sa sangkatauhan at ayaw niya pong tayo ay mapahamak. Kaya ginawa niya po ang napakadakilang bagay na iyon. Kumbaga siya po ang mismong umabot po sa atin. Hindi po natin magagawa kaagapay na iligtas ang ating mga sarili, subalit maraming salamat sa mayamang biyaya at mayamang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at pinadala niya ang kanyang bugtong na anak ni si Jesus dito po sa mundo. Kaya kaagapay ngayong Pasko, imbis na asamin mo na makatanggap ng regalo, ang buhay mo, ayan, ang iregalo mo sa ating Panginoon. Diba? Kung Christmas ngayon, so ibig sabihin birthday niya today, diba? So yung celebrant dapat yung binibigyan natin ng gift. Tama ba yan, kaagapay? So, pasalamatan natin ang Panginoon sa napakadakilang araw na ito na ginugunita natin at ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan. So ano na lang ang gagawin natin? I-accept natin, di ba? Yung offer na yon na dakilang pag-ibig, pagliligtas ng Panginoong Jesus para sa atin pong lahat. Bago ko po ipakilala ang ating mga espesyal na kakwentuhan ngayong araw ng Pasko, ilang mga paalala muna, magbabalik po ang Oras na Pilipinas. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Ay, nakakalungkot naman mag-Christmas ngayon. Ang daming problema. Parang ang bigat-bigat ng 2020. Sumabog ang Bulkang Taal. Lumaganap yung COVID-19. Tapos nariyan pa yung sunod-sunod na bagyo. Pwede ba i-skip na lang natin ang taong to? Stella, huwag ka mawala ng pag-asa. Madami man tayong naranasang pagsubok, ipinangako ng Diyos na kailanman ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Tandaan, kay Jesus lang matatagpuan ang kalakasan at kapayapaan. Pasko man o hindi, tiwala lang. Alam mo, Josh, tama ka. Maniwala at magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tara, samahan mo na akong iayos tong Christmas tree.
Ayan, tara na at mag-ayos na tayo. Yes! Salubungin natin ang Pasko ng may pag-asa at ngiti sa ating mga labi. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, nakikiisa sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Hatid ay pag-ibig at pag-asa sa sanlibutan. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Nagbabalik ang Oras na Pilipinas mula sa inyong FEBC Radio TV. Tayo po ay proud member ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako pa rin po si Heidi, kaagapay ngayong taong 2020, hindi po lingid sa ating kaalaman na maliban sa pandemya ng COVID-19 ay dumaan din po ang ating bansa sa mga matitinding bagyo. Dumating po sa Pilipinas ang Typhoon Ulysses kung saan matatandaan po natin na lumubog sa baha ang Marikina, gayon din po ang Pasig, ilang bahagi po ng Rizal, Cagayan Valley, ang Tuguegarao at ang Isabela. Ngunit kung matatandaan po natin, ang pinakamalakas itong super typhoon na si Rolly, na siyang tinuring po na world's most powerful tropical cyclone para sa taong 2020. Kung saan, signal number 5, hindi po ba yung tinaas sa ilan pong mga lugar, lalong-lalo na nung maglandfall ang bagyong Rolly. At pinakamatindi pong naapektuhan ang lalawigan ng Catanduanes. Dahil po dito, agad na nagtayo ng istasyon ang inyo pong FEBC Philippines dyan po sa Kapitolyo ng Virac. At yan po ay kinabibilangan ng ating First Response Radio or FRR team at representante po sila ng FEBC Philippines. Ito pong FRR ay nilalagay po natin sa mga lugar na labis na nasasalanta ng kalamidad para po mabilis na makapaghatid ng mga mahalagang impormasyon, gayon din po ng mensahe ng pag-asa para po sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Ito po ay sa pakikipagtulungan din po ng lokal na pamahalaan, maging ng iba't ibang government agencies at ng pribadong organisasyon na kasalukuyan pong tumutulong doon po sa ating mga kababayan para agapayan po sila na makabangong muli. Kaya ngayong araw na ito ng Pasko, para po sa ating special broadcast, inanyayahan po natin ang ating team FRR na siyang naghatid ng tulong at inspirasyon para po sa mga kababayan natin sa Catanduanes. Sasamahan po tayo via Zoom ni na Alfonso Apinado. Hello Kuya Alfonso. Happy Christmas sa inyo dyan. Happy Christmas po. Ayan. Kuya Alfonso, ano bang itatawag ko sa'yo? Kuya Jun na lang po. Kuya Jun. Okay, so Kuya Jun, baka gusto mo munang batiin ng Merry Christmas ang iyong mga mahal sa buhay. Yes, maligayang Pasko po sa lahat at lalo na sa aking pamilya. Patuloy po daw yung pagpalain ng ating Panginoon. Ba, matipid si Kuya Jun ha? Di mo pa dinama yung mga inaanak mo, Kuya, para yun na ang aginaldo mo. Madami-dami po sila Ate Heidi. Okay, sige. Sino pa nga ba ang nakakabilang sa dami ng inaanak? O yung iba talagang sinasadyang kalimutan na lang, Kuya Jun? Yung iba sabi nga po, ito yung time na nagtatago yung mga ninong at ninang. Alam na this. Okay, sige. Kuya Jun, babalikan kita maya-maya. Pabatiin ko lang yung iba pang mga kasamahan natin dyan sa The Way. Siyempre, naging part din ng FRR team natin sa Catanduanes, si Kuya Edsel Estuye. Hello, Kuya Edsel. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Ma'am Heidi. At kinagagala ko po makasama po dito ngayon. Kuya Edsel, paano ba bumati ng maligayang Pasko ang mga Bicolano? Ay, Diyos marhay na Pasko sa indunga amin, digdi sa Bicol. Parang merong nagre-react na Google Translate. May tumatawa sa background.
Ido-double check ko mamaya kung tama yung pagbati. O kung may iba pang version ha, Kuya Edsel. Bati Madaming version po. Madaming version po dito sa Bicol. Maraming dialects po dito. Ganun ba? So yung sinabi mo, saang parte yun ng Bicol? Dito po sa Legazpi. Okay. So sige, titignan natin mamaya kung may baon para dun sa ibang bahagi dyan ng Kabikulan. Kuya Edsel, bati ka muna sa family mo at sa mga inaanak mo. Binabati ko po lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood, lalo na dito po sa Legazpi, dito sa Bicol, mga Carian sa buong earth. At syempre, yung nag-iisa at pinakamaganda kong asawa at dalawa kong anak, sina EJ at si Juliana at si Joan po. At sana nasa mabuti din tayong kalagayan ngayon. Magandang umaga po. At sa lahat ng aking inaanak, kailangan po ng magpa-swab test muna bago pumunta sa bahay. Kuya Edsel, baka mas mahal pa yung swab test kaysa dun sa nasa sobre mo. Naging tahimik mo kang totoo. Okay, moving on. Ito, isa sa mga broadcaster natin sa The Way, si Ate Cecil Amog. Hi, Ate Cecil. Merry Christmas. Merry Christmas, Hades, and sa lahat ng taga-panood at taga-pakinig natin. Hello. Ikaw, Ate Cecil, bihasa ka na ba magsalita ng Bicolano? Ay, hindi tatanungin kung paano yung ibang pati. Yung sinabi ni Edsel, okay na yon. Copy-paste. Ilang years ka na ba dyan sa Bicol, Ate Cecil? Ay, grabe, I think 20 years na. Ayan, going 21. Lord willing. So, taon-taon dyan ka na nagpapasko? Hindi naman. Actually, oo. Pasko, oo. Ha? Ano? Hindi ko na maalala. Iba kasi itong pandemyang ito no? Oo, okay. So, Ate Cecil, bati ka muna sa mga kaagapay din natin all over the world. Hello, kamusta po kayo? And greetings na lang sa Bicol. Maray na aga. Diba? At least yun, maray na aga. At maligayang Pasko. Oo. Alam mo, Happy New Year sa Bicol. Manigong bagong taon. Ang saya natin. Feeling ko magko-call a friend ka. Malapit na. Eto, si Marjorie. Hello, Marge. Hello po. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas din po. Ayan. Marjorie, paano ba pinopronounce yung apelido mo? Pukuwa po. Pukuwa. Okay. Opo. Kayo ba ay tubong Bicol talaga? Apo, tubong Bicol. Saan dyan? Dito lang po. Charot. Joke. Saan ba yan? Legazpi din. Albay po. Albay. Okay. Ito, Ate Cecil, mukhang dapat dito ka mag-call a friend. Oo. Kasi tubong Bicol Oo. Bigyan mo nga kami ng ibang version ng Christmas greetings, Marge. Paano ba? Grabe, napahiya ako. Di rin po, parang halos parehas lang po ata yung mga greetings. Okay. Yung Happy New Year, paano sinasabi? Ang alam ko lang po, masaya. Masaya nga. Happy New Year! Ganon. May fanfare. Niloloko yata ako ng batang to, Ate Cecil. Parang akala ko, dami niyang baon dialekto Okay. Sige na nga, Marge, bati ka na sa iyong mga mahal sa buhay. Ayan, binabati ko po yung lahat ng nakakilala sa akin. Sana po. Binabati ko po lahat ng mga Bicolano. Yehey! Sigaw naman dyan. And binabati ko rin po yung family ko na hopefully nakikinig and nanonood po ngayon. And sa mga inaanak ko,
Ayan, dyan lang kayo. Dito lang ako. Lagot ka, sinabi mo kung nasan ka. Mamaya puntahan ka dyan. Sige ka. Okay, Marge, ilang years ka na sa FEBC at saka ano yung main role mo dyan sa istasyon natin sa Bicol? 4 years na po ako. Kaka-turn ko lang po ng 4 years. So dati po nasa finance po ako, finance and admin. And nalipat po ako sa production, sa broadcast. So nasa social engagement po. Okay. Glad to meet you via Zoom. Yes, medyo. Okay. Opo. At saka syempre, ang ating station manager dyan sa ating himpilan sa The Way, si Ate Raquel Landong. Hi Ate Rax, maligayang Pasko. Yes, maligaya pa tayo sa Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Oo. Oy, Heidi, dapat kasama rin talaga natin si Joseph kasi kasama siya sa Team Alpha. Si Joseph po ang aking asawa. Kaya lang, mukhang mahina ang signal kung saan siya nandun ngayon kaya hindi siya maka-join. Sayang. Anyway, nandito naman yung better half. Kaya ikwekwento mo na lang sa amin mamaya yung mga naging experience ni Pastor Joseph nung hindi siya umista pastor. Hindi ba? Hindi ba? Buti nakausap kita ngayon. Nagkaroon ako ng enlightenment. So Ate Rax, ano pala si Kuya Joseph? Siya ay civil engineer. Ayun, okay. Pero lagi siyang natatawag na pastor. Napapagkakala. Hindi na madalas naman siyang pala matawag. Oo, kaya kailangan i-correct kasi madalas. Madalas siguro nga mukha siyang pastor. Anyway, Ate Rax, bati ka muna. Merry Christmas sa inyong lahat. Hindi wag mo na akong tanungin kung ano yan sa dialect ko sa Bicol kasi parang parang ito nga si Badjo din, hindi rin talaga namin masabi. Si Edson nga nagulat kami kaya kami natawa na alam niya. Pero usually kasi ang batian lang talaga dito is Merry Christmas. Happy New Year. Ilang years ka na rin dyan sa Bicol, Ate Rax? Oo, pumunta kami dito noong 2011 as missionaries, hindi pa para sa FEBC. Pero nag-join ulit sa FEBC noong December 2014. Okay, so marami ka na rin Christmases na na-celebrate dyan? Oo, marami na rin. Paano ang Pasko dyan sa Bicol? At saka paano din kayo mag-welcome ng New Year? Okay. Sino sasagot sa atin? Ikaw muna. Ako muna. Mas simple ang celebration dito. Usually, kami lang naman na family. Hanggang New Year pala kasi, nandyan kami. Umuwi kami dyan sa Antipolo. Kaya Christmas lang kami nandito. So, magkaiba talaga yung Christmas kasi kami tatlo lang. Pero yung New Year, kasama ko yung family ko, yung kamo. Kaya masaya rin. Okay. Paano mo nasabing simple, Ate Raquel? Ewan, basta hindi masyadong magulo dito no? Hindi katulad dyan sa, di ba, Ses, no? Oo, parang ang dami-daming tao. Ang dami rin ditong tao, pero maliit siya kung i-compare mo talaga sa population ng Metro Manila. Yun, basta mas simple. Marami ring parties, pero hindi naman yata kasing dami ng mga parties na inattendan ko nung nandyan pa kami noon. Yung mga mall, matao rin? Matao, pero hindi kasing tao ng Metro Manila malls. Okay, so mas maganda din naman yon in a way, di ba? Kasi parang wala yung mga palamuti masyado. To the point na natatakpan na talaga, natatabunan na yung spirit talaga ng Christmas. Oo. Ang isang maganda dito kasi wala naman ako ditong inaanak. Nandyan lahat. Kuya Edsel, yung iba mong inaanak, i-address mo na kay Ate Raquel. Yan. Okay, sige nako. So maligayang Pasko po sa ating FRR team at sa pauna pa lang ay sinasaluduhan na po namin kayo dun sa inyong naging ambag sa ating naging ministry para sa mga sinalanta ng kalamidad
dyan sa Catanduanes kamakailan. Isa yan sa mga tumatak talaga para sa taong 2020 at hindi na makakalimutan ng atin pong mga kababayan. So siguro balikan muna natin bago may maalala pa kayong mga pagbati mamaya. Magkwentuhan muna tayo tungkol sa inyong FRR experience. Okay, kumusta po yung inyong naging karanasan doon po sa ating first response radio na ginanap dyan po sa Virac? Sino ang mauuna? Yung Team Alpha siguro. Team Alpha. Team leader, June. Kuya June. Sige po. Okay, actually nung pinag-uusapan namin ni Ate Rap, nasabi niya kasi nga doon sa during the program wala kaming nakukuhang feedback galing from Catanduanes na parang nagtataka din kami kasi during OND parati silang nagte-text or nag-chat. During the Typhoon Rolly, wala talaga during pagkatapos ng typhoon, wala talaga kaming makuha. Tapos parang nagpal sa kay Ate Rax yung hashtag nasaan ang Catanduanes. Tapos pinorward yun ni Ma'am Zel. Tapos yun, sabi ni Ate Rax, ano kaya kung mag-FRR tayo doon? Kasi wala ngang communication doon. So, nag-usap kami ni Ate Rax. Sabi ko, pwede naman. Kaso nga, since yung D-Way, limited lang yung tao na 2 lang kaming tech. Tapos yung isang tech, nasira pa yung bahay. So, madami siyang kailangang i-consider na bago ako umalis, dapat muna si Mon. Parang mag-okay muna na magre-report siya dito. Kasi kung hindi rin si Mon pumunta dito, wala rin. Hindi rin makakapag-FRR. Kasi ako lang naman yung na-train na FRR dito sa D-Way. So sa madaling kwento, pumayag si Mon. Nung yung nangyari nga, paalis na kami, si Mon, papunta naman dito. So, pero masyado lang akong natuwa. Actually, hanggang ngayon nga, hindi ko pa siya, ang tawag mo diyan, sobra lang kasiyahan ko kasi, ang daming nangyari sa FRR, pero ang grabing impact sa akin nung pag-alis namin dito, during on the way na nga kami papuntang Katabaco pa lang, sabi ko kay Coach, nag-usap kami doon sa likod ng sasakyan, sabi ko, ano kaya kung makakasakay tayo doon sa first trip? Kasi nga wala pang trip papuntang Catanduanes. So, pumunta kami doon, parang baka sakali lang na makasakay. So, natuwa lang ako nung pagdating namin doon sa Tabaco Port, sabi nung guard doon sa naglilinis, sabi pagdating namin doon, nandyan pa yung barko. Subukan nyo baka makasakay pa kayo. Nung pagdating namin doon sa barko, nung nadat na namin, may pagtatalo pag nagaganap kasi madami talagang gustong sumakay. Actually, nadat na namin doon, nagtatalo yung officer nung barko, tapos ng Red Cross. Kasi mayroon silang isang trailer na puno ng relief. So hindi na sila pinapasakay doon sa ferry boat kasi nga puno na daw. Iniisis naman ng tao ng Red Cross na kailangan nyo kaming pasakayin kasi inaantay na to ni Gob. Ni Senador Gordon, sabi. So madaming pagtatalo. So si Coach nung kinausap niya yung tao doon, sabi niya, "Sir, baka kami pwede kasi media kami at tapos pupunta kami doon para mag-set up ng radio." Sabi ni Press, wala kaming sasakyan. Lang kami.
ang dala lang namin yung mga gamit. Tapos kaming tatlo. Sabi, sige, sakay na kayo. Parang, sabi ko, salamat Lord. Pero ang talagang grabing napawawa ko sa tuwa. Nung pagdating namin sa port ng San Andres, tapos binababa ng porter yung mga luggage namin, tapos sinakay siya sa padjak. Nung pagdating doon sa kay Press, sabi ko, bakit kinarga sa pick-up? Bakit sabi ko kinarga sa pick-up? Ang sa akin lang, sabi ko, kinuha sa bato ni Press para kami ihatid doon sa sa ground zero, doon nga sa Capitol. So habang nandun ako, kasi dalawang balik yung padya kasi madami nga yung luggage namin. Pagdating ko doon, nakita ko yung t-shirt ni Bunso. Sabi ko, Care. Paano kaya nalaman nito ni Bunso na papunta kami doon? Sabi ko, okay. So, sa akin lang, parang ang sarap lang sa pakiramdam kung paano inayos ng Diyos yung papunta kami doon nga sa Catanduanes. And actually, nung nandun na kami sa port, tapos hinatid na kami ni Bonso, pagdating pa namin doon sa Capitol, actually dumating kami doon ng mga almost 1 or 2. Hindi pa kaagad kami nakapag-set up kasi mag-go-participle pa kami kay Gob. Inaantay namin si Gob, wala rin. Tapos inaantay pa din namin yung tech guy nung Capitol. Nung dumating naman yung tech guy, sabi sa amin, sige, akyat tayo, tingnan natin yung kung saan kayo magpepesto ng tower yun. Sabi, nung pumunta kami sa taas, actually, hindi ko pa nakausap yung tech guy. Nakikita ko na yung tower na parang sabi ko, ito yung ideal. Pero pagdating namin doon, nung tinuturo ko sa kanya, pwede ba kami dito? Pero sabi niya, ay hindi. Hindi kayo yan pwede kasi papasukin niyo yung frequency namin. Hindi naman yun papasukin kasi FM naman kami tapos yung VHF naman sa inyo. So, medyo may hesitant yung tech guy, kaya hindi kaagad kami nakapag-set up. Sabi niya sa amin, kung gusto niyo, doon kayo sa likod. Tapos, sabi ko, sige, subukan natin. Nung tinuro sa akin yung likod, much better pala yung location. Wow. Okay, much better siya. Ngayon, sabi ng Tegay, ang problema natin ngayon, kung saan nyo i-set up yung studio nyo. Sabi sa amin, kung pwede kayo mag-tent dito sa baba ng tower. Sa akin, okay lang naman. Kasi nga, yung FRR, wala naman siyang pinipili. Pero ang naging concern kasi namin doon, yung security plus yung higaan na din. Tapos halos hindi magkaintindihan. Sabi sa amin, kung aabot yung kable nyo, pwede kayo doon tinuro sa amin yung isang, sabi ni Sir Nico, dito namin in-house yung media room, parang gagawing media room. So, nang nakita namin, sabi ni Fred, Sir, baka pili yung isang room. Kasi yung isang room kasi, access siya doon sa tower. Pero yung worry ko, baka hindi umabot yung kable namin. Kasi medyo mahaba siya. Ang estimate ko nun is mga 40 meters. So, ang dala lang namin na kable, isang 20 plus isang 15. Sabi so, kapos. Hindi na aabot dun sa tower, tapos dun sa room. Sabi ko, sige, subukan natin. Tapos, sabi ni Pres, ipasok na natin yung mga equipment natin dun para at least mauna na tayo dun. Tapos, yung nilatag ko na yung kable, tapos kinabit ko na yung antena. Sabi ko, sakto yung wire. Wow. Ito yung doon ko nararamdaman yung paano si Lord nag-provide sa lahat ng pangangailangan ng team. Hindi lang doon natapos. During nang nakapag-on air na kami noon ng mga almost
4 or 5. Ngayon, ang pinag-uusapan namin yung paano na yung food namin. Pero we're ready to go naman sa food kasi marami kaming dilata, marami kaming noodles. Problema namin yung lutuan. Wala kaming lutuan. Sabi ko, paano na kaya? Pero God talaga is really good kasi nung yung partner natin doon, talaga well provided kami sa food, well provided. Lahat, halos wala kaming inintindi kundi talaga yung broadcast. Kaya, mag-broadcast. Pag-broadcast talaga. Yung food namin, overwhelming. Wala kaming minori. Ang laking talagang pasalamat ko kung paano talaga kami pre-provide. Ang galing. Simula sa food, doon sa location ng studio, doon sa antena. Yung signal, okay. Wow, praise God. Oo. Kitang-kita ko sa mukha mo, Kuya Jun, kung gaanong punong-puno ng kasiyahan yung puso mo. Kung paano in-orchestrate ng Panginoon yung mga pangyayari. Kahit na meron kang mga agam-agam, di ba? Meron kang mga pagdududa. Pero ito, may mga pinapadalang tao, may pinapadalang lugar, may pinapadalang supply ang Panginoon. Totoo po yun. Wow, praise God. Oo. At saka naging ano pa namin na parang naging highlight namin doon yung kasi nga yung role ba di nakapag-set up na kami. Tapos di continue yung communication namin sa Pag-asa update. Nung nalaman namin na may Ulysses, naku, sabi ko problema na naman po. Kasi yung antena yung antena kasi ng FRR parang hindi siya design sa malakas na hangin. Nag-usap kami ni Ate Jen, sabi ni Ate Jen, safety first tayo, anong oras kayo magbababa ng antena? Sa akin lang, tapos kinausap ko yung team, sabi ko, ito yung time na hindi tayo kailangan mag-off-air. Ito yung time na kailangan tayo ng tao. So ang napag-usapan namin doon, ibababa ko yung antena, doon sa kaya ko, pag just in case na sabi ko, worst case scenario, kaya ko siyang abutin ng kamay para alisin. Sabi ko, worst case scenario yan. Pero kailangan mag-broadcast. So, early morning, inakyat ko yung antena, tapos binaba ko siya. Tapos, yun, during the Ulysses, habang hinihit ni Ulysses yung Catanduanes, tuloy-tuloy yung pag-broadcast namin. Nag-decide kami na mag-off-air doon ng mga 6. Kasi yung rooftop niya binahana tapos inaabot na yung dugtong ng kable tapos nag-alert na din yung transmitter. Sabi ko wala na tayong dito magagawa. Kung isa-sacrifice natin yung transmitter, kinabukasan wala na tayong broadcast. So yun 6 o'clock we decided na mag-off-air na. Then early morning yun, nung humupa na, balik ulit. Pag-broadcast namin. Ang pagsahimpapawid ng FRR. Tama, safety first muna. Kasi, yun nga, kung matatandaan natin mga kaagapay, binayo ng Typhoon Rolly, Super Typhoon Rolly, tapos mga ilang araw lang yung pagitan. 1 week yata yun eh. Nag-Ulysses naman. Kaya yun po yung kwento sa atin ni Kuya Jun. Mamaya ay bahagi naman natin sa isa pang kabahagi, part ng Team Alpha. Ito po yung parang Group 1. Ayan. Sila po yung mga unang sumabak dyan po sa Catanduanes after nga pong salantain ng napakalakas na bagyo, yung lalawigan po na yan. Pero break muna tayo. Mamaya, itutuloy po natin ang ating pakikipag-usap ngayong araw ng Pasko dito po sa ating FRR team. Sila po ay mga kamanggagawa po natin sa FEBC dyan po sa ating himpilan sa Bicol Region. Magbabalik po kami, huwag po kayong bibitaw. Pagsapit ng natatakda, ang
ang 702 DZAS Christmas Specials. Nakakapanibago. Isa-celebrate natin ang Pasko na wala si Mama kasi nagka-COVID siya. Sa totoo lang, namimiss ko ang luto niya. Yung spaghetti, fried chicken, yung menudo, at syempre yung paborito kong coffee jelly. Oo nga anak, nakakamiss si mama mo, pati ang kanyang mga luto. Hayaan mo, nandito pa rin kami ng kapatid mo. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, kasama natin ang Diyos na handa tayong agapayan. Tama ka dyan, Papa. Tara na at magluto na tayo. Baka tuluyan tayo magkaiyakan dito. I love you, Papa. I love you, anak. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Ano man ang mga naranasan natin ngayong taon, tandaan natin na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Ipagdiwang ang Pasko ng may pag-asa at ngiti sa mga labi dahil si Jesus ang dahilan ng selebrasyong ito. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Tuloy-tuloy po ang ating special broadcast ngayong araw ng Pasko mula po sa inyong FEBC Radio TV. At sa araw na ito, tayo po ay nagbabalik tanaw sa mga himala at pagkilos na ginawa po ng ating Panginoon nang magpadala po tayo ng ating grupo dyan po sa Catanduanes na naging first response radio po natin. Sila po ay umalalay, nagbigay po ng impormasyon at naghasik ng inspirasyon at pag-asa sa atin pong mga kababayan na sinalanta ng Typhoon Rolly at sumunod pa nga po yung Typhoon Ulysses. Kanina po, nakausap natin si Kuya June Apinado. Siya po yung ating tech person doon. Siya rin yung team leader. Tama ba, Ate Raquel? Si Kuya June, ang team. Kaya pala parang siya yung station manager doon kanina. Oo. At ready niyang isangkalan yung kanyang lupang katawan, masagip lang yung antena. Tama ka, tama. Tama, Kuya? Tama kasi po. pag nasira yun mawawalang saysay, di ba? Yung punta natin sa lugar na yan. Napaka-vital na makapaghatid po tayo ng mga impormasyon at gabay dun sa mga kababayan po natin na sinalanta tapos posibleng manganib ulit kasi meron pang paparating na bagyo. So nasa Zoom din po natin ngayon si Kuya Edsel Estuye, si Ate Cecil Amog, si Madjo at saka si Ate Rax, mga kamanggagawa po natin sa FEBC Philippines sa ating pong himpilan dyan sa Bicol, yung The Way. So si Edsel naman, ang ating pagkwentuhin ngayon. Sir Edsel, ano po yung bumalaga na sitwasyon doon sa Catanduanes nung unang tumapak po yung mga paa ninyo doon sa lugar na yan? Unang-una po talaga ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tiwala niya bilang isang delegate ng FRR at very privileged po ako na God is allowed me to do the things that I love to do. Ito kasi gusto ko talaga yung gawin, yung sa field, yung talagang sa isang lugar na talagang may challenge. At siguro before that, kasi dito sa Bicol po talaga nagko-courtesy yung call yung mga bagyo, lalo na sa Catanduanes. So, before Rolly po, yung Quinta, yung Typhoon Quinta, that's exactly 1 week after ng Quinta is yung Rolly naman. Then after a week, yung Ulysses naman. So before po dyan, siguro mga 3 days before kami deploy sa FRR sa Catanduanes, ako po ay na-aksidente sa motor na slide. So nagkaroon po ako ng mga galos at yung left shoulder ko ay parang na-dislocate. Pero siguro mga 3 days ay naka-report na din po ako. Kaya nga nakasama po ako sa
sa Catanduanes. And all the while, akala namin dito malakas yung Rolly sa Legazpi and lalo na sa Tabaco dahil sobrang madami din po talagang nasirang bahay. And nung pagdating po namin sa tawag dyan sa Catanduanes ay doon po talaga bumulaga sa amin yung kasi a day after the typhoon nandun na po kami, doon bumulaga sa amin yung sobrang pagkawasak talaga ng mga tahanan, as in literal na nawala yung physical na pakakatayo ng mga tahanan doon. And we're speaking here, most of the mga bahay po talaga ay nasira. Kaya nung pumunta po kami doon, ang mindset po namin, yung nag-usap-usap kami dito, although just a very short meeting lang and short planning, yung mindset po namin ay pupunta kami doon for a mission. And our mission is to assist in communication sa government kasi zero po talaga communication sa Catanduanes. Walang telcos, walang radio station na mayroon dun po siguro 3 or 4 na radio station sa Catanduanes, lahat bagsak. And at the same time, we do what we do here to give hope, especially to the people, to communicate Christ. So naka-mindset po kaming 3, ako, si June, si Kuya Joseph, na pupunta kami doon for a mission. And it's not all about us. Hindi po tungkol sa amin yung pagpunta namin doon. Pumunta po kami doon for the opportunity din na talagang may pahayag ang kabutihan ng Panginoon. In the midst of the challenges ay mabigyan ng hope yung mga kababayan natin sa Catanduanes. Kaya nga kami po very privileged. This is not a story of us, of FRR actually going to Catanduanes and serve mga taga-Catanduanes. This is the story of how God moved sa pagpunta po namin doon. Sobrang what really hit me hard po, Mama, na yung nakita talagang personally upfront at directly na-witness namin kung gaano nawasak yung tahanan ng mga kababayan natin sa Catanduanes. And that really broke my heart and our hearts actually. Grabe po yung experience namin doon that really changed my heart na talagang mas lalong intentionally na may share natin yung magandang balita, ang mensahe ng Panginoon. Kaya least priority namin, kumbaga the least of our concern, yung tulugan, yung pagkain namin, kasi nga biglaan. Pero God is so good. God is really so good. Prepare niya po lahat sa amin. And to the extent na yung pagkain namin na hindi na namin po problemahin dahil mayroon tayong mga supporters doon sa Catanduanes. Mga Kyrians din po, mga supporters natin dito sa D-Way na talagang mula pa sa seaport ay sinalubong na tayo. Kasi yung problema namin doon, yung transportation. Kasi nga wala kami kasiguraduhan na makaka-connect kami sa mga partners natin sa Catanduanes dahil nga dahil nga walang communication. But God really moved at lahat niya po ay provide. To the extent na yung the list of our concern, yung tulugan namin, kasi pumunta kami doon, naka-mindset na kami na nasa mission, so walang arte-arte. Kung saan lang kami doon makalapat ang likod namin, pwede kaming matulog. But these partners na talaga natin, I'd like to mention yung mga partners natin na talagang nag-support. Sila po nag-provide ng mga higaan namin, ng foam, ng pagkain, ng tubig, and the rest of the things na kailangan natin. Hanggang sa pinahiram pa po tayo ng service ng sasakyan nila para makapaglibot. Kaya nga po, ako po ay sobrang natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon. And sa support din po ng prayer niyo po dyan sa FEBC, sa DCAS. There were times na ako po yung na-interview din sa live broadcast niyo. At kami po yung nagpapasalamat dito in behalf of FRR sa panalangin niyo po. Kasi naging mas madali sa amin yung inaatang na trabaho namin ng Panginoon dahil sa panalangin at dahil sa support ng ating mga kababayan. But what really
yung impact po sa akin, yung habang kinakausap po natin yung mga kababayan natin, hinihingan natin ng information or kanilang mga saloobin, ay dumating ako sa point talaga na yung gustong-gusto mong tumulong practical kasi yun yung kailangan nila, lalo na shelter. Pero wala kang maitulong kasi nga pumunta tayo doon for communication. But we have this PM radio na yung naibigay natin that really serve them so much, lalong-lalo na yung kinukwento kanina ni Joe na padating yung Ulysses. Mayroon tayong nabigyan ng radio na wala talaga silang alam na mayroong parating na bagyo, yung Ulysses nga. Pero dahil sa PM radio na naibigay po natin, na-update po sila through FRR na mayroon palang bagyong parating. Kaya po sila ay nakapag-prepare din. Maraming kwento ang FRR na hindi ko makakalimutan at patuloy kong pagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay pinagkatiwalaan niyang magamit at maka-experience ng pagkilos niya po na talagang pagsama niya sa FRR, sa FEBC at sa ating mga kababayan sa Catanduanes. Siguro po yun po yung dala-dala ko siguro till the end of my life na pagpapasalamat na ako po ay isang pribileyo na magamit po ng FRR ng Panginoon sa mission na ito. Kaya yun po siguro yung pinaka-experience ko na ikikwento at ikukwento ko yung katapatan ng Panginoon sa mga lingkod niya, sa mga sumusunod sa Kanya po. Oo. Coach Edsel, ano ang saloobin ng pamilya mo nung nalaman nila na ipapadala ka sa Catanduanes? Siyempre, kahit paano mag-aalala sila kasi pwedeng mapanganib, di ba, yung lugar na pupuntahan mo kasi talagang nawasak yung area. Tama ka po dyan, Ma'am Heidi, kasi nga kababagyo din lang dito sa amin. Pero ako pinagpapasalamat din talaga sa aking asawa at aking pamilya na pagdating sa ministeryo, pagdating sa gawain, lalo na po dito sa ating impilan sa Care 104.3 The Way FM, ay all the way support po sila sa akin. Kaya although sa amin po kasi very hassle din yung pag may bagyo kasi binaba doon sa amin. Pero po, isa din po pinapasalamat ko sa Panginoon dahil supported po ako masyado ng aking pamilya lalo na pagdating sa gawain. Ako, maraming salamat sa ating mga prayer warriors. Maraming salamat din sa ating mga mahal sa buhay na nandoon yung suporta doon sa panawagan ng Panginoon sa atin. Kung ano yung pinapagawa ni Lord sa atin, nakaka-move forward tayo, nagagawa natin kasi ang daming mga sumusuporta din sa atin. Thank you, Sir Edsel. Thank you dun sa heart mo, dun sa pinakita sa iyo ng Panginoon, di ba? At dun sa pinaranas niya sa iyo na pambihira. Kaya sabi mo, itatago mo yun sa puso mo. Bagamat maraming mga nakakalungkot na sight, pero yung experience, yung reflections, yung mga natutunan mo, talagang walang kapantayon. Yes po. Totoo po yun. Oo. So, Ate Raquel, yun yung ating Team A. Yun yung ating Team Alpha. Si Kuya June, si Kuya Edsel, at saka si Kuya Joseph. Oo, okay. Si Kuya Joseph, anong kwento niya sa iyo? Okay. Alam mo si Joseph, gustong-gusto niya yung mga ganong klaseng parang si Edsel, gusto niya sumabak sa field. Okay. Gusto niya yung mga ganyan. Actually, ang nakwento niya sa akin, nung kinausap ko siya na gusto mong sumama sa FRR sa Catanduanes, medyo nalaki mata niya, gulat na gulat siya kasi yung night before pala, na kinausap ko siya na kung gusto niyang sumama sa Catanduanes, nagpipray daw siya sa Panginoon. Ang sabi niya daw, kakaiyak naman, sabi niya daw, Lord, gusto kong tumulong pero ayoko nang parang nagbibigay lang ng relief. Parang something big na malaki ang impact. Kaya tuwa siya, talagang touch siya nung kinausap ko siya. Kaya walang atubili, nag-yes agad siya. Bakit mo naman siya naisipan na tanungin at anyayahan na maging FRR?
Kasi si Joseph, tuwing unang tugon talaga namin dito, di ba? Nahihahatak. 2014, lagi siyang kasama. Lagi talaga siyang kasama. Nagkasama na yan sila ni June, ito ni Alfonso, nung kasagsagang umuulan na, kailangan sumugo dun sa transmitter site. Naalala mo yun, June? Oo. Yun. So, mga ganon ang gusto niyang klaseng adventure. Adventure. Oo. Tapos, yun. Kaya alam ko, plus, kulang talaga kami ng tao. Wala naman na eh. Wala naman ang iba. At ang alam kong mabilis kong mahihila, na alam kong oo, si Joseph, yun pala, answered prayer yun sa kanya. Parang grabe. Wish granted. Si Joseph, nung pag-uwi niya, buti na lang talaga may debriefing. Kasi parang si Edsel naapektuhan, malakas yung dating, yung situation, lalo ng mga nakaka-interview na ng tao. And I think si Joseph, pag-uwi niya, dito niya lang naiiyak lahat. Bukod sa debriefing nila sa psychologist, may mga debriefing pa kaming dalawa. Kasi mukhang doon niya talaga nailabas yung gusto niya ilabas na emosyon, yung awa, yung, alam mo yun, yung ganon. Yun, ang mga kwento niya. Alam ko, heartbreaking. Pero maraming salamat kay Kuya Joseph na kahit hindi talaga siya FEBC. Tama. Volunteer natin. Oo. Pero ayun, sumabak at nagpagamit sa Panginoon. Yun na nga sabi niya, ayaw niya. Okay naman yung nagre-relief, Ate Rax, diba? Kailangan din naman ng mga tao yung tangible na tulong. Pero ito, ibang level naman ng tulong, yung naiambag po niya. Kasi nga, nag-disseminate tayo ng mga information para sa mga kababayan natin. Okay. So, ilang araw po nagstay yung Team Alpha, Ate Rax? 2 weeks sila. Paano natin? Si Edsel, nag+1 week pa siya. Paano natin nag-send naman tayo ng Team Bravo? Okay. Yes. Ito na sina Cecil. And sina Ate Cecil na. Okay. Ladies turn naman pala ngayon. So, Ate Ces, ano ang iyong karanasan sa Catanduanes? Oo. Actually, 1 week later pa ako nagpunta Hades sa Catanduanes kasi kami rin nabanggit din ni Coach Edsel kanina na yung pumunta rin sila sa Tabaco at yung Tabaco also was hard hit. In fact, si Mon, nabanggit nila si Mon Diaz, talagang yung bahay niya talagang sobra yung pagkakahit doon sa bahay niya na hindi mo na kumbaga hindi mo na talaga siya ma-recognize. Kami rin doon sa rented house namin na-hit din kami, no? Noong una, in fact, nag-file pa nga ako ng calamity leave nung nag-hit yung Super Typhoon Rolly. Kasi na-experience namin sa first district ng Albay, yung wala talagang communications. Wala talagang, walang, and the only communication na maaring magkaroon kami is if someone would visit us and siguro tingnan kung ano yung kalalagayan namin. In fact, first time ko yung na-experience sa 20 years na pag-stay ko dito sa Bicol. No? Na-reming na rin kami. And hindi talaga namin na-experience yun. Yung talagang totally walang communication. Until meron kaming isang volunteer. Alam mo kasi Hades, and alam, syempre, ni Ate Rax to at yan, sa mga The Way. Yung mga volunteers namin, they are really our family. Even si Kuya Joseph, pamilya talaga namin yan. Talagang, sabi ko talaga na family talaga. Isa sa mga volunteers namin, si Ma'am Zell, talagang nabagabag siya kasi kami ni Mon Diaz, walang communication sa amin totally after nung Rolly.
Kaya nga pati lahat ng preparations dito nung pagpunta sa FRR, wala kaming alam. Ako wala akong alam. Guess what? Ayun, hanggang sa binisita niya kami. Binisita kami ni Ma'am Zell. At dun pa lang ako, actually, nakapagsulat kay Ate Rax kung ano talaga yung nangyari sa amin. So, anyways, okay, to cut the long story short, ang nangyari, after 1 week, nakabalik na ako, no? Back to work na. Kaya lang, ang problema, after 1 week, itong si Ulysses, no? Ganyan yung track niya. And guess what? Sa first district na naman, kasi pag sinabi mong Catanduanes, yung landfall, definitely, yung first district, mahihit na naman. So, meaning yung bahay namin na hindi pa naayos at marami pang mga yung gate sira pa, kumbaga hindi pa siya safe na yun na nga na iwan, nasa lantana naman. So imbis na pumunta, I was supposedly sent noong yung time na uuwi na sana si Edsel. Kaya gusto pasalamat talaga kay Edsel. You know, when he said that yung wife niya, yung family niya, very understanding. Damang-dama ko yun eh. Yung understanding na magstay pa siya ng 1 week. So, nagpaalam ako sa aming station manager, na napakabait naman si Ate Rack, kung pwedeng magstay muna ako ng 1 week. No? Para lang ayusin at ayun, samahan yung asawa ko kasi kaming dalawa lang naman at wala namang, and yung mga kaibigan namin, yung church family namin, lahat kami nasa lanta sa first district. And anyways, so ang nangyari, si Majo at si Benji yung nauna sa amin. Akin. So, ang naging team leader nila, yon for 1 week si Edsel. Ayun, okay. Pero dito mo naman makikita, Ate Cecil, no? Yung tagline natin ngayon, yung sa kanyang lakas. No, Ate Rax and Ate Cez, diba, dito sa FEBC, yan ang tagline natin sa kanyang lakas. Yun nga kumbaga isipin mo, Ate Cecil, ikaw din, kailangan mo ng help, pero eto, sinesend ka ng Panginoon sa ibang lugar to assist, to serve. Oo, kaya talagang sa kanyang lakas mo lang talaga maikre-credit kung paano mo rin na-accomplish yung task given to you dun sa FRR. Oo, actually, grace ng God yun Kasi ako, nung sinasabi nga, no, na-deploy na nga si Majo at si Benji, ang bilis na nakaka-recover kasi ng Catanduanes. Yun ang amazing. Wow. Sa kultura nila, no? At ito, ma-attest ng Team Alpha na hindi pa raw nagtatapos yung bagyo. Alam mo ba, naglilinis na sila at sila mga evacuation centers. Kasi nga ang pinaka parang pinaka motto nila siguro sa buhay, basta parang because they are resilient, yun, at tindog katandunganon, meaning talagang kalidan nilang tumindig. Kaya hindi ko ina-expect na madideploy pa ako. Pero by grace, nung nilapitan ako ni Ate Rax at sabi niya, Cecil, you're going. Naku, niyakap ko talaga siya. Sabi ko, thank you for trusting me and giving me this chance. Kasi, tama si Edsel, once in a lifetime yung chance na makapagsilbi ka sa kababayan mo, no? At hindi mo alam kung kailan pa yung, siyempre ayaw mo naman na susunod. Maulit, oo. And for me, one of the things na nakita ko, bakit ako sinend ng Panginoon was because I could relate to them. Fresh na fresh yung experience na yung actually hanggang ngayon hindi pa rin naayos yung bahay namin kasi hindi pa naaayos nung pinagre-rentahan namin,
alam mo yun, yung feeling na alam mo paano ka makaka-relate eh. And so, siguro yun lang yung reason isa sa mga reasons ba't ako inalaw ng Panginoon, looking back. Yung empathy. Oo. Na nakaka-relate ako sa kanila kasi nga, fresh na fresh yung pinagdaanan namin. Pero sige. Nakaka-bless din kung papaanong siguro nabanggit na rin nila yung kanilang yung mga partners, kung paanong tinuring nila din kami as family na hindi itong si Bunso, yung nabanggit ni Don Alfonso kanina, ni June Apinado, si Bunso, no? Nung narinig pa lang na papunta raw sina Coach Edsel at yung Team Alpha, nagdali-dali pumunta sa pier ng Nag-abang na. At nagsuot pa, sabi pa niya, nagsuot pa daw uniform. Para identified agad. Identified. And kung yun na nga, paano kami inalagaan, but at the same time, nakakatuwa rin kung papaanong nakita namin how talagang it's a privilege to be a part of FEBC, yung first response team na talagang i-deploy at talagang ito yung pagkakataon na makatulong talaga tayo sa mga kababayan natin. Ako, maraming salamat sa grace, sa strength, sa sustenance ng Panginoon sa ating FRR team, sa Team Alpha at saka sa Team Bravo. Mamaya, mag-share naman yung ating bunso dyan sa The Way, si Madjo. And of course, yung iba pang mga learnings natin at saka message of hope ngayong Kapaskuhan mula po sa ating mga kaagapay dito po sa ating himpilan sa Kabikulan. Magbabalik po ang Oras na Pilipinas mula sa inyong FEBC Radio TV. Narito muna ang ilang mga paalala. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Ngayong pandemya, maraming nagbago. Ang mga dating ginagawa na nakagisnan, naging limitado. Nakakamiss ang mga nakasanayan tuwing season ng Pasko. Yung excited ang lahat sa reunion at mayroong kanya-kanyang pakulo. Yung paghahanda ng mga samot-saring pagkain at pagsasalo-salo. Hanggang sa bunutan sa exchange gifts at sa mga pagbubukas ng mga regalo. Sa pagbisita sa bahay ng ninang at ninong para sa aginaldo. Sa mga batang practice ng practice para sa caroling ng grupo-grupo. Pero sa kabila man ng lahat na nakakamiss na mga bagay na ito, ang mahalaga ay alam natin ang tunay na diwa ng Pasko. At yun ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang inyong FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ngayong taon, grabe ang daming pagsubok. Simula pa lang ng taon may pasabog na ang taal. Sinundan ng pandemya, mayroon pang lindol, at hindi uma-absent ang malalakas na bagyo. Talaga namang susubok sa katatagan. Yung mga ganitong panahon, lalo kong namimiss ang aking asawa. Isang Pasko na daraan na wala na siya. Pero syempre, mas masaya ako kasi wala nang lungkot yan. Diyos ko, sa susunod na taon tulungan mo ako at ang aking pamilya na mas lalong kumapit sa iyo. Kasi wala kaming ibang kapupuntahan kung hindi sa biyaya mo. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, nakikiisa sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Hatid ay pag-ibig at pag-asa sa sanlibutan.
si Lola namimili para sa Noche Buena. Dun ko naalala, Pasko pala'y malapit na. Ang laman ng bulsa ko ay pipiso, nagbibigayan na naman ng regalo. O kay sarap isipin, Pasko'y dumarating. O kay saya at anong ligaya, tuwing sasapit ang Pasko sa buhay mo. At anong ganda ng buhay kung ika'y na kay Kristo, at iyong madarama ang tunay na Pasko. Niluluto na ang tinola, naamoy ko ng keso di bola. Ikaw ba'y handa na? Diretso lang sa kusina. Kumpleto ng buong pamilya, dumarating pa ang tiyo at tiya. O kay sarap isipin, Pasko'y dumarating. O kay saya at anong ligaya, tuwing sasapit ang Pasko sa buhay mo. At anong ganda ng buhay kung ika'y na kay Kristo, at iyong madarama ang tunay na Pasko. Okay saya at anong ligaya, tuwing sasapit ang Pasko sa buhay mo. At anong ganda ng buhay kung ika'y na kay Kristo, at iyong madarama ang tunay na Pasko. Ang tunay na Pasko. Ito ang 702 DZAS Christmas Specials. Nakikinig ka pa rin dito sa special broadcast ng Oras na Pilipinas ngayong Christmas Day at patuloy po kaming bumabati sa inyo ng isang makabuluhang Pasko mula po sa inyong Team Positive dito sa Oras na Pilipinas. Kasama pa rin po natin ngayon ang ating FRR team mula po sa Bicol Region. Sila po ay talaga namang naka-witness ng sinapit ng ating mga kababayan dyan sa Catanduanes ng salantain po ng magkasunod na sama ng panahon ngayong taon. Syempre nasa Zoom pa rin po natin sina Kuya June, si Coach Edsel, gayon din si Ate Cecil, si Madjo at saka si Ate Raquel, ang kanilang station manager dyan sa The Way. So siguro si Bonso na lang ang hindi pa nagkwekwento. Madjo? Opo. Ikaw ay kabahagi ng Team Bravo. Okay, so ano naman ang mga ginawa or ano yung na-witness mo? Ano yung mga impressions din sa'yo ng Lord dun sa FRR experience? Opo. Siguro kung kanina, sina Coach, sina Kuya June ay excited. Or kumbaga on the go sa
pagpunta ng FRR. Ako naman, habang nakasalang pa yung Team Alpha, lagi ako tinatanong ni Ate Rax. Sabi niya, Manjo, ready ka na ba ma-deploy sa Catanduanes kasi malapit nang matapos yung 2 weeks ng Team Alpha. Ang lagi kong reaction ay poker face lang. Walang reaction. Kasi deep inside, ano po talaga, parang ayokong i-deploy. Kasi po, una, sabi ko nga po kanina sa introduction, 4 years ako sa FEBC and 3 years sa finance and 1 year sa broadcast. And nasa technical side pa ako. So, meaning hindi talaga ako anong tawag dito? Yung mag-interview, maglalabas, kailangan lumabas. So, parang, since nakikita ko yung work nga nung Team Alpha, so parang, sabi ko, Lord, parang that moment, parang naging selfish ako na pwede bang i-pull out agad yung FRR, wag na akong ma-deploy. So parang kabaliktaran naman yung feeling ko, yung experience ko. Pero the Lord is good kasi sabi ko nga, ang prayer ko kay Lord na, parang alam ni Lord yung heart ko na, Lord, hindi ako ready. Parang gano'n, yung parang anxious ako na pumunta ng Catanduanes kasi una, kumbaga unknown sa akin yung mga gagawin ko doon. Kasi nga nakikita ko yung work nung Team Alpha, kaya parang feeling ko hindi ko kaya yung ginagawa nila. So parang first time na gagawin ko yung gumawa ng news, gano'n yung mga work doon. Pero the Lord is good kasi upon arrival, nakita ko kung gaano talaga ka-importante yung, alam mo yun, yung communication and ma-communicate mo yung mga information na kailangan ng mga Katandungan. So parang doon ako nagkaroon ako ng peace, nagkaroon ako ng excitement na so parang ang tawag dito, na-rebuke na nung una hindi ako ready, pero sabi ko, Lord, hindi talaga ako ready, parang pwede ba umuwi na agad? Oo, kasi sabi ko, hindi ko kaya yung ginagawa yung reporting, ganyan, yung mga bagay na when it comes sa broadcast nga. Pero, yun nga yung isa sa mga pinakita sa akin ni Lord na hindi mo, yung parang, doon ka mismo i-ready ni Lord sa sitwasyon na nilagay ka. Kumbaga parang, all you have to do is to obey the Lord. And kung hindi ka man ready, parang kumbaga, kung hindi ka ready, hindi ka nga ready, pero si Lord kinuman ka na mag-go. Ibig sabihin, si Lord mismo ang magre-ready sa'yo. Yun nga lang, doon na mismo doon na nga lang mismo sa deployment. So, yun. So, sabi nga kanina, yung kwento nga ni Ate Cez kanina na siguro yung 2 weeks na yun, actually nagulat po ako nung tawag dito, nung pagpunta ko doon kasi halos parang normal na yung sitwasyon. Kasi nga, yung sa loob ng 2 weeks na yun, halos hindi ko na makita personally yung sinasabi nilang very devastated yung report ng Team Alpha na very devastated yung Catanduanes. Halos, for 2 weeks. Naka-bounce back agad. So parang, wow. So parang nakaka-amaze yung mga Katandungano na sisipag, ang bibilis kumbaga parang hindi sila ganun ka-dependent sa government nila na tulong, kumbaga. So sa akin na-amaze ako na ganun kabilis yung pagkilos ng mga ng mga taga-Catanduanes. So sa akin kasi isa sa mga naging task ko doon is yung isang segment ng program doon is yung kwentong Rolly. So kailangan lumabas para mag-interview ng mga listeners.
para yun na, mag-interview or kunin yung mga stories nila during or before, during, and after ng typhoon. So, kumbaga, sabi ko nga po kanina, di ba, parang hindi mo na makikita, yung sa 2 weeks na yun, hindi mo na makikita na binagyo talaga sila ng signal number 5. Pero dun sa mga kwento ng mga listeners, dun ko nakita sa mga mata nila, sa mga sa mga stories nila na ganun pala talaga ka-devastated yung nangyari sa kanila. Sa akin, kung sa Team Alpha, nakita nila yung physical na damages talaga. Ako naman nakita ko sa kwento ng mga taga-Catanduanes. So, yeah, nakita mo yung tatag nila. Opo, yung tatag. And nakita ko rin kung gaano sila katakot. Yung expression nila habang nagkikwento. Yung takot nila during. So, parang nakaka-amaze lang, kumbaga parang privilege na hinayaan din ni Lord na makita ko or marinig ko rin yung experience nila during during typhoon. Sa akin siguro po, isa sa mga naging or hindi ko makakalimutan kasi meron kaming isang listeners na nanawagan sa amin. Nananawagan siya ng tulong kasi nga yung bahay nila is tawag dito, kasi na-damage talaga, nawala ng dingding, nawala ng bubong. So pumunta siya sa station, dun sa FRR station natin. So nanawagan siya and after nun kasi nung panawagan niya, hindi yun natapos, hindi natapos yun na nanawagan lang siya, kundi una, may nag-response doon sa panawagan niyang help. Kumbaga, ang ano kasi niya is nanawagan siya ng trapal. So, may nag-response doon. Opo. And may nagbigay. May nagbigay dahil doon sa panawagan niya. And isa pa po kasi, siguro isa sa isang program dito kaninang umaga. Nag-text siya sa atin dito sa Care 104.3 na. Nasabi niya na ako po yung tinulungan nyo and lagi na po kami nakikinig ng Care 104.3 The Way FM pagkatapos ng FRR. So parang sabi ko, hindi na sayang yung pagpunta namin doon kasi kahit isa po, may nangyaring good, kumbaga may nangyaring amazing doon sa FRR. So parang ako personally, nagpapasalamat ako kay Lord na naging part ka. Naging part ako ng FRR sa kabila ng anxiousness siguro. Tears of joy. Ikaw talaga, Madjo. Kumbaga, yung nangyari doon, nakapaghasik tayo, diba, ng mga punla, ng mga seed, ayan. So ngayon, meron na tayong mga bagong mga kaibigan, ng mga bagong mga tagapakinig ninyo dyan sa The Way, bunga nung mga inihasik natin doon sa Catanduanes. Balikan ko lang, Madjo, si Ate Rax, andyan ka pa, Ate Rax? Yes, yes. Yung binabanggit ni Madjo kanina, yung feeling of inadequacy natin. Yung parang feeling mo naman talaga palagi hindi ka pa handa. Diba? Pero meron ng assignment si Lord sa'yo. Pero parang kapag ka nasa ganun ka ngang stature, diba? Parang mas maganda yun kasi all the more na magde-depend ka talaga sa grace, sa guidance, sa karunungan na nagmumula sa Panginoon. Gusto mo bang mag-add doon, Ate Rax? Oo. Actually, kung titingnan mo naman talaga, wala namang handa. Walang handa sa amin eh. Kasi lahat kami victims. Iba-iba lang yung degree ng damage sa amin. Sa staff ng D-Way, ang pinakamatindi talagang naapektuhan, si Mon at ito si Cecil. Kaya wala talaga sa aming handa. Kaming mga naiwan, nag-uunang tugon kami. Si Coach Edsel, dahil ka-aksidente niya lang noon, kasama namin siya sa unang tugon pero via Zoom. So ang ibig sabihin, yan si Madjo, si Don Alfonso at ako, kasama si Joseph, kami yung nandito sa station na nag-uunang tugon. Kaya kung handa ang pag-uusapan, wala talagang handa sa amin. Dahil may mga kanya-kanya kaming concerns at alam namin na right after nitong unang tugon, magkukall kami for help para naman sa iCare, yung ating relief operations.
So, yun, kung handa, wala talagang handa eh. Plus the fact na ang trained lang talaga sa FRR ay si June and si Cecil. Lahat ng mga kasama doon, and Benji of course. So, wala talaga. Kung titingnan mo yung paghahanda, wala talagang handa. Kaya lang, ang galing nga eh, no? Kasi inihanda na sila ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagprepare sa kanila. Yung the fact na umuo agad sila nung kinausap ko about being deployed, eh, ang ibig sabihin, hinundanan ng Lord. Kasi hindi nag-atubili eh. Hindi nag-second thoughts eh. Lalo na itong tatlong lalaki. As in, walang ay sandali, baka, walang ganun eh. So, ang ibig sabihin talagang prepare na sila ng Panginoon na for deployment sila. At sila yung unang team na pupunta talaga doon. Okay. So, Ate Rax, sabi nyo nga kanina, talagang ang Bicol region, talagang daanan talaga yan ng bagyo. At hindi lang basta mga simpleng bagyo, talagang mga mapangwasak na mga bagyo. Pero dahil sa ganong karanasan, parang yung mga Bicolano, yung mga taga-Catanduanes, yun nga sabi nyo kanina, napaka-resilient talaga. Diba? Napakatatag na, pinatatag na rin ng panahon, Ate Raquel. Pero nagpapasalamat tayo dahil inayudahan pa yung katatagan na yon na mayroon yung mga Bicolano, yung mga Catanduanes nung ginawa nating ministry diyan po sa FRR. So, paano po natin parang isa-summarize yung naging effectivity ng ating broadcast through FRR team doon po sa Virac Catanduanes? Oo. I think yung just the fact na tayo lang yung on the air doon, tayo lang yung radio na nag-ooperate, ang laking impact nun eh. And I think marami ang nagulat na pwede palang portable radio, no? Portable radio station. And I think maraming nagulat doon. So I think mami-measure natin yon yung pagiging effective ng FRR, yung ma-set up lang siya doon, 'di ba? At makadraw ng mga bagong listeners. Oo, na wala namang idea eh kung ano ang FEBC, 'di ba? Pero yung na-draw sila at yung iba doon ay mga listeners na natin, that's something already makikita natin naging effective. Pangalawa, yung lalong lumalim yung partnership ng mga partners na ng DWAY. Kasi itong sinasabi nilang naging pamilya nila doon, ito ay mga listeners and donors na ng DWAY. So, nakita natin na wow, naging effect, na-prepare na pala lahat, no? Na-establish na pala itong partnership na ito, hindi lang for DWAY, kasi mas higit nakakailanganin yung partnership na yan nung dalawang teams nung nakadeploy sila doon. At kaya talaga sila yung naging legwork doon, sila talaga yung, imagine mo, hindi nila naging concern yung food, yung tutulugan, kasi pre-provide nitong mga partners na ito. And yun, yung, alam mo, yung sinabi ni Madjo na may nag-feedback na nakikinig na, and even sa ibang programs, nag-feedback na, at mga nakikinig na, yun na yun eh. Yung na-sustain, yung ma-sustain lang sila from FRR to DWAY, okay na yun eh. Ang ibig sabihin, naging epektibo tayo doon. If aside from, syempre, naka-provide ng vital information na kailangan nung panahon na yon. Kaya lang yun, limited yun eh. Hanggang dun lang yun, di ba? Tapos na yon. Pero ang mas gusto natin, yung ma-sustain. Kasi hindi lang naman tayo basta magpo-provide ng communication. Ang gusto natin, makadraw talaga tayo ng mga listeners para sila din ay magkaroon din ng transformation sa mga buhay nila. And I would like to believe, siguro itong team na to, baka kailangang i-validate itong sasabihin ko, na I think yung mga yun ay hindi naman talaga mga believers na oo, di ba? See? Yun na yun eh. Yun na yun kasi ang DWAY, ang thrust talaga ay yung missions kasi siya eh. So mas gusto natin, ang primary na inaabot natin, yung mga hindi pa talaga mga mananampalataya. Kaya yun lang, wagi na yun eh. Waging-wagi na talaga. Mission accomplished na. Tama, sabi nga ni Madjo, kahit isa lang
Kada isang buhay lang, okay na yon. Ang saya-saya na natin doon. Nagre-rejoice na ang kalangitan kapag gano'n. Ano, Ate Rax? Baka may gustong i-add yung FRR team natin. Meron ba kayong mga most memorable kwento or most memorable na encounter nyo doon habang nagstay kayo doon sa lugar? Sino po ang gustong mag-share? Siguro po, yung experience ko doon for 3 weeks, kasi nag-extend nga po ako. Talaga una, yung challenge din sa amin sa CARE 104.3 The Way FM at sa FEBC ay makakuha ng kwento, talagang kwentong FRR, hindi lang kwentong Rolly. So sa unang week talaga, yung parang naisip ko doon na challenge na paano kayo makakakuha dito? Yung mga tao ay may kanya-kanya talagang nag-aayos ang bahay nila, may mga kanya-kanyang concern. But then again, God is so good talaga kasi hindi po kami naubusan ng kwento at mga ilang days pa lang, siguro 1 or 2 days pa lang nung nakapag-broadcast kami, may pumunta sa amin doon, siguro na maalala niyo po yung nagbigay ng sulat na sila po'y naghahanap lang ng radio station at natagpuan nga nila yung FRR. Kaya sila nagpapasalamat. So, kwento after kwento talaga na nado-document namin at nagagamit at kami po mismo na-experience namin kung gaano talaga ginamit ng Panginoon yung FRR sa pagbo-broadcast at sa pag-abot ng mga taga-Catanduanes and how FRR really affect their trying times, lalo na yung mga unang weeks na pumunta doon. And siguro para sa akin din, personal lang po na experience ko talaga. Kung baga si Madjo ay yung experience niya ay yung pag-report, pag-interview. Ako naman gustong-gusto ko yon kahit wala naman akong training pa, lakasan lang talaga ng loob. At yun nga, isa sa mga task namin doon is magbigay ng news, ng information, at syempre ng inspiration. So, nabigyan po ako ng pagkakataon na isa sa mga task ko talaga ay mag-newscast na pinapadalan po ako ni Miss Maan ng news script. Yung sa inyo po actually. Kaya grabing tuwang-tuwa ko po. Kinikwento ko nga kay Ate Rax na sabi ko, Ate Rax, yung peg ko dito, parang ako si Miss Heidi Sampang na nag-news talaga. Para sabi kong bagong araw ako. Pero sa akin po, grabing privilege po yun sa akin. Na although na-train naman ako ni Ate Rax in just a while sa pag-newscast, pero kumbaga, hindi pa ganun ka-kwampo yung pag-newscast ko. Yung ginagawa niyo po mismo, pero very privileged po ako na nagkaroon po ako doon ng experience at yun lagi ko yung kinukwento kay Ate Rax na sabi ko talaga parang ako si Miss Heidi Sampang sa Catanduanes. Kasi po yung news po talaga, siguro yun lang yung kinakatuwa ko po doon on my personal part na experience bilang broadcaster, bilang kasama ng FRR. So, yun lang po siguro yung talagang mas nakukuha ko. At salamat kay Ate Rax kasi prepare talaga ni Lord Prepare ni Lord nung una. Hindi pa. Pero hindi pa sana papasa. Pero napili. Kuya June, tanong ko naman kay Kuya June, yung last day nyo na nung kailangan na natin magligpit. Ayan. Ano ang pakiramdam mo nung it's time to go na? Kasi balik na rin sa broadcast yung mga local stations doon. So, ibig sabihin, exit na yung FRR team. Actually, wala na po ko nung nagliligpit na si Benj. Kuya Benji na. Pero ikaw, tapos na rin yung assignment mo. Ako po kasi, pag sinabing, pag sinabi ko po, ang isa pong na parang anong tawag mo diyan? Parang dinil sa akin. Parang dinil sa akin ng Panginoon doon is yung pag sinabi kasing mission, yung parang iba kasi ang dating sa akin ng mission. So, yung na-deploy po ako doon sa Catanduanes. Doon ko parang doon ko naramdaman doon
doon ako ginagtagpo ng Panginoon kung paano ba mahirap maging isang missionary. Pero doon ko din naramdaman kung paano niya pino-provide ang isang missionary na hinahayaan lang, kumbaga, na pag tinawag ka talaga ng Panginoon, sumunod ka lang sa Kanya at talagang siya na ang bahala. Doon ko naramdaman yung first time kong maging ma-deploy sa isang mission field na sabi ko nga, yung first deployment ko, habang buhay na magiging memory ko siya na kahit kailan hindi ako magsasawang ikwento yun na pinaramdam sa akin ng Panginoon kung gaano siya kabait, kung gaano siya nagpo-provide, kung paano niya inaayos ang lahat. Yun, parang ang kailangan lang talaga natin gawin is sumunod sa Kanya. So, hindi naman sa pinapag-pray natin na magkaroon ulit ng malaking kalamidad, Pero, Kuya June, kung ide-deploy ka ba uli, ready tayo. Ay, go. Sabi nga ni Kuya Gideon sa Movie Mate, we're ready, send us. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Si Ate Cecil, at saka yung iba dyan, si Kuya Edsel, saka si Madjo, deployment ulit? Yes. Ayun si Madjo. Come on. Wow. Ate Raquel, recorded to. Hindi na siya magpo-poker face. Hindi na. Team Alpha na yan si Madjo next time. Wow. Iba yung learning experience. Yeah. Iba rin yung experience mo sa Panginoon. Iba yung experience sa field. Ibang level din yung pagpapahayag ng Panginoon sa'yo in a very personal manner. Dahil dun sa deployment na yan. At hindi natin yan ipagpapalit sa ibang karanasan. But of course, nakiki-empathize tayo, nakikidama tayo, nakikidalamhati, nakikiramay tayo dun sa mga nasa lanta ng bagyo. At alam natin na baka may mas matitindi pang mga kalamidad na dumating dahil nga sa epekto ng climate change. Pero yun nga, yung attitude na nandito tayo para magpagamit, magpadala, saan man tayo dadalhin ng Panginoon, yung heart at yung readiness ay nawa patuloy na manatili sa atin. So Ate Raquel, bago lamang po tayo magpaalam, gusto kong hilingan ka na ipag-pray ang ating bansa at idulog din sa Panginoon, of course, yung hindi naman lahat, Ate Raquel, sabay-sabay na mabilis na nakabangon doon sa mga calamities na nagdaan, hindi ba? And of course, sana sa kabila ng mga trahedya na ating na-experience, maging makabuluhan pa rin yung ating celebration ng pagsilang ng ating Panginoon. Ate Raquel, pakipangunahan po tayo sa ating prayer time. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat po kasi ang pag-celebrate namin ng Christmas ay hindi dependent sa kung ano ang dinaanan na situation, hindi dependent sa kung ano ang situation ngayon, especially kung hindi maganda ang dinadaanan ngayon. Maraming salamat, Panginoon, because we can always celebrate Christmas sa anumang pamamaraan. May handaman siya, buo pa ang bahay o hindi. Alam namin, Lord, na ang Christmas will always be celebrated because it's not about us, it's not about the situation that we're going through, it's about the birth of your Son, Jesus. At dahil dyan, Panginoon, taglay po namin ang pag-asa na kahit na anong mangyari sa amin, kahit na napakabibigat ng dinaanan o dinadaanan sa mga sandaling ito, laging merong pag-asa. Dahil ikaw po niyan, Panginoon, ang nagbibigay sa amin at ikaw po mismo ang pag-asa, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga kwento ng mga kasama namin dito about Catanduanes at kung paano ito mabilis na nakarecover. Pero sa totoo lang, Panginoon,
maaring marami ang nakarecover, pero marami rin naman ang nagre-recover pa rin, Panginoon, dahil mga nawalan din sila ng bahay. Nasira din ang kanilang mga ari-arian, Panginoon. Maaring yung mga special sa kanila, yung mga tinatangkilik nila, Panginoon, ay nawala rin sa kanila. Maaring tama na yung pag-handle nila ng sitwasyon, emotionally speaking, Panginoon. Pero alam namin na sila rin ay nangangailangan pa rin ng tulong. At marami pa noon ang ganon ang sitwasyon doon, Panginoon. So we're praying right now for the victims of Typhoons Rolly and Ulysses in Catanduanes, Lord, na ikaw po ang mag-meet sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa napakaraming mga relief agencies, mga generous na mga individuals, mga grupo, kasama dyan ang mga churches na tuloy-tuloy na nagbibigay ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Pero higit sa lahat, Lord, we're praying right now on behalf of our kababayan na bukod sa mga material needs nila, Panginoon, sa mga dinaanan nilang ito, makita nila ang pangangailangan para sa iyo, Panginoon. Na sa totoo lang, Panginoon, ikaw lang po talaga ang tunay na kaligtasan. Nawa, Panginoon, ay ma-realize nila na sa panahon ng napakalakas na bagyo, ikaw po, Panginoon, ang kanilang naging kaligtasan. At nawa ay hindi lang kaligtasan ng kanilang mga katawan ang naranasan nila. We're praying, Lord, na ngayon na ilang weeks na rin ang nakaraan, Panginoon, ma-realize nawa nila and hayaan niyo po na magamit ang broadcast ng FRR, Lord, para ma-instill sa kanilang mga puso yung hunger and thirst for you, yung pangangailangan nila, Panginoon, ng isang Savior, tunay na Savior, hindi lamang ng kanilang mga katawan, Panginoon, kundi Savior ng kanilang buhay, Savior ng kanilang kaluluwa, Panginoon. So we pray, Lord, na yung mga nakarinig ng broadcast ng FRR doon, hindi po nila ito makakalimutan. Ito, Lord, ay magiging malalim sa kanilang mga puso. Nahanap-hanapin nila yung ganong mensahe, kung paano sila nabigyan ng kagaanan ng loob, kapayapaan ng puso at ng isip, Panginoon. We pray, Lord, na yung mga nakarinig ng broadcast doon ay ma-share din ito sa iba at patuloy na hanapin ka, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kapag nagawa nila yon, maaaring matakot sila, Panginoon, pero hindi talaga completely matatakot because alam nila na merong Savior na kasama na sila, Panginoon. Lord, salamat sa mga partners namin doon. Pagpalain niyo po sila, Lord. Sila rin ay mga naapektuhan. Sila din ay may mga damages na dinaanan. Kayo rin po ang magre-restore sa kanila, Panginoon. Lord, inaalala rin po namin yung iba pang mga victims ng bagyo, dito sa Albay and Catanduanes. May mga tao po sa evacuation centers. Marami pang mga bahay ang kailangang ayusin, Panginoon. Pero salamat, Lord, sa resiliency. Salamat sa kapayapaan na rin and saya na sa kabila ng mga nangyari, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang Pasko, Panginoon. Maraming salamat dahil hindi lahat ng tao may ganyang pananaw sa buhay. Kaya salamat sa regalong yan, yung gift of resiliency, Panginoon. Thank you. Kahit paulit-ulit na binabayo ng mga bagyo at maging pag-erupt ng Mayon Volcano, laging nakakabangon, laging bumabangon, Panginoon. Naalala din namin, Panginoon, yung iba pa pong naapektuhan ng baha doon sa Cagayan Valley, Panginoon. Yung ibang mga binaha sa Marikina, sa Laguna, sa maraming parte ng Pilipinas, Panginoon. Lord, alam ko na marami rin pong mga ari-arian ang nasira, nawala, Panginoon. Pero Lord, sa kabila ng lahat ng ito, nawa maisip nila, Lord, na talagang anything is fleeting sa mundong ito, sa buhay na ito. Lahat ay pwedeng mawala, Panginoon.
We're praying, Lord, na magkaroon ng realizations, Lord, na maaring mawala ang lahat, pero meron kaming pwedeng hindi mawala. Yang Panginoon ay yung kaligtasan na mula lamang sa iyo. Yung kapayapaan, yung kagalakan na sa kabila ng napakabibigat na sitwasyon, bit-bit namin yun, Panginoon. So yan po ang prayer namin para sa aming lahat. Iba't ibang degree ang mga dinaanan namin, Panginoon. Dahil sa iba-ibang mga kalamidad na dumaan sa amin. As a nation, as a country, Panginoon. Salamat, Lord, kung paano niyo po kami aabutin sa aming mga pangangailangan. Amen. Amen. Hayaan niyo, Lord, na magkaroon kami ng mga reflection sa buhay, Panginoon, sa mga nangyayaring ito. Na lalo po kami magkaroon ng passion, especially for the lost. It saddens us to know that may mga namamatay. Dito sa Albay, may mga namatay. It saddens us to know na baka yun ay walang kaligtasan. Lord, kami dito sa D-Way, we pray na lagi niyo pong ilagay sa aming mga puso na hindi kami matatahimik, na merong binabawian ng buhay, especially dahil sa mga calamity, na hindi nakarinig sa iyo, Panginoon. So we're praying, Lord, that you would use the station here. You would use all the stations of FEBC, Lord, all across the globe, Panginoon, para ipatid ang napaka-importanting message, the message of love, the message of hope, that can only come from the one we are communicating, Jesus Christ. And we're just so privileged, Lord, to be a part of this wonderful ministry. Lord, ang dalangin po namin na kaming mga nag-communicate sa iyo dito sa FEBC ay maging tapat at maging obedient sa iyong panawagan. Whatever it takes, Lord, handa man kami o hindi. For as long as ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon, we will obey you. Kasi ang daming mga tao na nangangailangan pang makarinig ng tungkol sa iyong pag-ibig, ng tungkol sa iyong pag-asa, at sa kaligtasan na nagmumula lamang sa iyo. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ang ganda ng panalangin, Ate Raquel, at sineselyohan natin yan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating FRR team na nakasama po natin ngayong Christmas Day, si Kuya June. Thank you, Kuya June. Kay Coach Edsel, Merry Christmas po sa inyo. Gayon din kay Ate Cecil, kay Majo, at sa ating station manager dyan, kay Ate Raquel Landong. Maraming salamat po sa ating FRR team na dineploy natin sa Catanduanes. Ang programang ito, ang espesyal na ONP episode po ngayon, ay isang paraan na rin natin para magpasalamat dyan sa ating grupo dyan sa kanila pong pagpapagal at sa kanilang pagtulong para po sa mga kababayan natin na walang kapalit. At sigurado po kami na naramdaman ng mga taga-Catanduanes, ng mga taga-Bicol, yung kanila pong maagang Pasko dahil po sa inyong pagmamahal at pagkalinga po sa kanila. Muli, maraming salamat at mabuhay kayo dyan sa The Way. Merry Christmas po sa inyo. Stay safe po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Merry Maligayang Christmas. Pasko and happy 2021. So kaagapay, I have to go na po at susunod na ang iba pang mga Christmas specials na inihanda po ng inyong FEBC Radio TV. Kaya sa anuman pong mga pinagdaanan ng ating pong bansa, anuman po ang dinala sa atin ng taong ito, ay hindi po talaga matitigil ang Pasko. Dahil po ang selebrasyong ito ay kapanganakan ni Kristo. And indeed, our hope is in Christ. Our hope is Jesus Christ. And through Him, our pains will yield to its end. Rejoice and be glad. Tuloy na tuloy pa rin po ang Pasko kaagapay. Mula po sa buong pangkat ng ating Team Positive, kasama po ang ating Radyo TV, ang ating engineering at Bukawi Tech people na umalalay po sa atin sa nakalipas na 2 oras. Ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang. Pasko na, Pilipinas! Ito ang 702 DZAS Christmas Specials.